Natin si Jesus. Yung pong palakpak para kay Jesus. Okay. Everybody say, ang Diyos ay mabuti. Doon sa katabi mo, sabihin mo, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mabuti. At ang Kanya pong kabutihan ay makikita una sa creation. Before God created man, inobvious na po niya ang Kanyang goodness by taking care ng lahat ng kakailanganin ng tao. Naroon na lahat bago likhain ng tao. Ano? So, ang nagpapa-obvious po ng goodness ni God ay una nga yung creation. Pangalawa ay yung mga nakakakilala sa Kanya. Sino po rito yung may relationship kay Jesus? Amen? Paano kayo nasabi? The God whom we are serving is an invincible God. Ano? Hindi natin siya nakikita eh. Meron na ba nakakita dito sa Diyos? Wala eh, di ba? Kaya nga ang bilin sa atin ni Jesus, we should worship God in spirit because He is spirit. At dahil hindi natin siya nakikita, kailangan po ng magpapakita o magpapa-obvious ng goodness ni God. Okay? Sabi ko nga sa inyo, ano yung una? Creation. Pangalawa, tayo. Mga Kristiyano. Mga nananampalataya at naniniwala sa Diyos. At kung tayo po ang kakikitaan o dapat kakitaan ng kabutihan ng Diyos, dapat tayo ay mabuti. Sabihin mo diyan sa iyong katabay, mabait ka naga. Anong sabi? Ilang. Ilang. Ito yung madalas ko nang mabanggit na ulitin ko lang uli ngayon. Kamusta gayang iyong bait? Pwede na gayan sa langit. Natatawa yan, Pwede na gayan sa langit. Bakit? Ay dahil ng alam naman natin na talagang dapat pag dating sa langit, ay dapat ipanlangit nga. Hindi pwede ang matatampuhin pa sa langit. Hindi pwede ang tupakin sa langit. Hindi pwede ang snob sa langit. Okay. Kaya the question is, pwede naga sa langit yang bait nating iyan. Kaya, kung gusto po nating maraming tao ang makakilala at tumanggap ng totohanan sa Diyos, kailangan makita nila ang Diyos sa atin. Kayo po'y sumama sa akin sa church. Bakit? Babait po kayo. Titingnan ka. Siya nga. Nabait nga napunta doon? Opo. Sumama po kayo sa akin. Parang ako yata hindi na po makakasama sa iyo. Pagkagaya. Laging tayo ang representative ng Diyos. So, in continuation po ng ating series, talagang series ito po ay second to the last na ng series po natin na 7 kasuotan ng bagong pagkatao. Sabi po sa Efeso chapter 4 verse 32 or Ephesians chapter 4 verse 32. Sa mga nakakakita po sa kanilang mga screen, tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, go. Maging mabait at mahabagin kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo sa isa't isa kung paanong kay Kristo ay pinatawad kayo ng Diyos. Siyempre, napag-usapan na natin yung pagpapatawad noong nakaraan. Kaya ang atin pong pagtutuunan ng pansin ngayon dyan ay yung pagiging mabait. Ayan. Kaya hindi ko na po pakakatagalan pa. Ang title po ng aking i-share ngayon sa inyo ay Maging Mabait.
Tayo po mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo sa amin na muli kami po ay biniyayaan ninyong magkasama-sama. God, you're so good. And let your goodness manifest sa aming mga buhay. Holy Spirit, turuan niyo po kami. Be with us. Dwell upon our needs. We need you. We welcome you. We ask forgiveness sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalabisan, sa lahat naming nagawa ng mga bagay na di nakalugod sa inyo, patawad po, Ama. And we receive the grace of forgiveness. Thank you, Lord Jesus, for the righteousness na siyang nakikita sa amin, yung katwiran mo at hindi yung karumihan namin. Salamat po. Ama, muli, sa inyo pong mga kamay, dinededicate namin ang service na ito. Be blessed, O Lord, at bunga na lang po nun, mabibless ang bawat isa. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. This we pray in Jesus' name. Amen. The best pong palakpak ulit para kay Jesus. Okay. Pwede ba sabihin mo ulit dyan sa katabi mo, maging mabait? Ayun sa kabila naman, sabihin mo, sa biyaya ng Diyos, magiging mas mabait na ako. Ayan. Kasi po kung pagiging mabait ang usapan, I believe in my heart na sa biyaya ng Diyos, mabait ang bawat isa. Wala nag-amen? Mabait naman eh. At saka wala namang aaming hindi siya mabait. Ang akin pong anak, si Queen, pag sinasabi ko sa kanya, be good, minsan may mga pagkakataong ayaw niya at pinipili niyang maging hindi good. No, I'm not a good girl. Be good to your mama, be good to your sister. No, I'm not. I'm not a good girl. Oh, sasabihin ko naman, pag good girl, may presents, o may regalo, o may pasalubong. Sasabihin naman nun, I don't like presents. I'm not a good girl. Okay. Sasabihin ko naman, okay. I will give the presents to Elise. What present? Cookies. Sasabihin sa akin nun, not it. Wala daw ngipin si Elise. Kaya alam niya yung cookies, pag bumili ako sa kanya rin ang punta. Hanggang sa ilalatag namin kung ano ang meron nararanasan ang mga batang mababait. Mamaya magbabago ng isip nun. I'm a good girl na. What's your present for me? Yan ang abaga. Tatanong na uli kung anong ano. Ayan. At habang February pa, patuloy po natin pag-uusapan ng patungkol sa love. Okay, sinong nakakaalam dito na February pa ngayon? February pa ho. Bukas pa ho magmamarso. At nag-iisip po kaming mag-asawa dahil every 29th of the month ay sineselebrate namin yung birth ni Elise. Walang 29. Kaya pinag-iisipan namin kung ngayon o bukas. Walang 29. Kaya yung mga may birthday ng February 29, kailan birthday nyo? Diba? Kasi walang 29 ngayon. Anyway, February pa eh, kaya usapang love. At ano ba ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 4? Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love is kind. Kahirap namang kakitaan ng tao ng pag-ibig nang hindi siya mabuti. At ang isa po sa napakagandang example ng pagiging mabuting tao, ayan, sa Bible, ay yung mismong ikinuwento ni Jesus na makikita po natin sa Luke chapter 10, verses 25 to 37. Luke chapter 10, verses 25 to 37. Mahaba ito 25 to 37, kaya hindi ko na inilagay dyan, kaya kwento ko na lang sa inyo. Isang araw, merong isang attorney. May attorney talaga nung pastor nung panahon ni Jesus? Oo, sabi sa Bible ay dalubhasa sa batas. Kaya bago pa man maging dalubhasa si FPJ, may nauna na. Okay? Dalubhasa sa batas, so attorney. Ang sabi po dito sa story, meron daw isang dalubhasa sa batas na lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. At ang sabi sa kanya ay, Guro, paano po ako makakapunta ng langit? Sinagot siya ni Jesus. Sabi ni Jesus, ano ba?
ang pinakadakilang utos? Sumagot naman yung dalubhasa sa batas. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong isip at buong lakas. At mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang iyong sagot. Gawin mo yan at ikaw ay makakapuntang langit. At ikaw'y mabubuhay. Yan ang sabi ni Jesus. Napapahiya yung experts daw sa law. Dahil parang tanong niya, sagot niya. Parang napapahiya siya. Ang purpose niya, si Jesus ang ipahiya. Kaya tinanong niya ngayon, nag-isip yung expert of the law. Kung sabi niyo po, Jesus, mahalin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, sino ang aking kapwa? Kung Pilipino ang tatanungin mo, di maaalala mo na naman yung kwento nung paglaki. Alam niyo yung paglaki? Yung ikaw, paglaki mo, anong gusto mo? Doktor. Ikaw, paglaki ko po, gusto ko pong maging nurse. O ikaw, pulis. Yung bunso tinanong, kapwa. Alam niyo naman yung story, di ba? Kasi lahat ng mga nauna, kaya gusto daw maging ganon dahil gusto makatulong sa kapwa. Yung bunso, gusto niya maging kapwa para tutulungan siya ng doktor, tutulungan siya ng pulis, tutulungan siya ng nurse. Napakatalino pag Pilipino ang tatanungin nyo. Ngayon, balik tayo sa story. Sabi nung expert of the law kay Jesus, sabi nyo, mahalin ko ang kapwa ko, gaya ng pag-ibig ko sa sarili ko. Sino ang aking kapwa? Who is my neighbor? Yan ang tanong. Sabi ni Jesus, merong isang lalaki na pumunta sa bayan at habang siya'y nasasadaan pa, siya'y hinarang ng mga holdapper. Yan. Ang term po sa Bible ay tulisan. Hindi naman natin masyadong alam yung tulisan. Hinarang siya ng mga holdapper. Siya'y binugbog. Kinuha ang kanyang damit. At iniwan siyang half-dead. Kulang na laay patayin. Kasi siguro hininga na lang ang natira. At di naiwang nakahandusay sa daan yung lalaki. Maya-maya may dumaang pare. Nakita nung pare itong na-hold up. At pagkakita doon sa na-hold up ay agad umiwas. Ang sumunod na dumaan ay isang Libita. Ang Libita po or Levite ay isang lingkod sa temple sa Israel. Temple of God. Parang na rin pare. Nung nakita niya itong na-hold up, umiwas din agad siya. Maya-maya pa isang Samaritano ang dumaan. So, maybe you're familiar with the story, the Good Samaritan. At pagkakita niya daw doon sa lalaki, siya'y nahabag. Nilapitan niya ito, tinulungan, kinuha ang kanyang dalang alak at ang kanyang dalang langis at ipinahid sa sugat. Pagkatapos malinisan ng sugat, binendahan niya ito. Isinama sa pinakamalapit na panuluyan o motel o hotel o whatsoever, basta for rent. At doon ay inilagaan hanggang sa makarecover. At bago siya umalis, binigyan niya ng 200 denaries yung may-ari ng hotel at sinabi, ito ang kabayaran, please take care of him. At kung meron mang mga kalabisan pa diyan, sa aking ibinayad na yan, o may kulang pa ako, babayaran kita pagbalik ko. Sabay tinanong ni Jesus doon sa expert of the law, sa tingin mo, sa tatlong dumaan na nakakita doon sa na-hold up, sino ang tunay na naging kapwa? Kapwa-tao. Sabi ng expert of the law, ang Samaritano. Sabi naman ni Jesus, kung gayon, gawin mo rin ang ginawa niya. That's the end of the story. Okay? So coming from this story na si Jesus mismo ang nagkwento, kukuha po tayo ng mga aral. Paano ba tayo magiging mas mabait pa? Sino po ang sa biyaya ng Diyos, kahit papaano naman, mabait-bait na siya kumpara noong? Diba? Kaya ako naniniwala, mabait-bait naman na eh.
Si Kuya Pitch, mabait na yan. Oh. Ngayon, ang pag-uusapan natin, paano pa mas magiging mabait si Kuya Pitch? Hindi, tayong lahat. Okay. Paano tayong mas magiging mabait pa sa biyaya ng Diyos? Sinong ready na? Sinong gustong mas bumait pa? Malaki talagang pangangailangan maging mabait. Ano? Number 1, buksan ang iyong mata. Mumulat lang, pastor, mabait na agad. Gayon lang pala yan. Pagka chinita o chinito, mapapansin ka. Okay. Buksan ang iyong mata. Lucas chapter 10, verses 31 to 33. Nagkataong isang pare ang dumaan din doon. Nang makita ng pare ang lalaki, lumihis iyon sa kabila. Ganon din ang ginawa ng isang Levita. Dumaan din ito doon at nang makita ang lalaki ay lumihis din sa kabila. Subalit, isang Samaritano na naglalakbay ang lumapit sa lalaki at nang makita ito, everybody say, makita ito. Once again, everybody say, nang makita niya, ay nahabag siya. Hindi na yun, hindi ko na pinasasabi yun. Ano napansin niya? Kindness always begins with the eyes. Diba? Magsisimula po ang pagiging mabuti sa iyong mga mata. It will always start with the way you observe the world and are sensitive to the needs of other people. Merong may mata, pero di nakakakita. Madalas ito yung nababanggit din ni Jesus sa kanyang mga sermon. Bakit? Kasi merong pinipiling tingnan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 24b, I am reading in the New Century Version. Look out for the good of others. Tingnan mo rin naman ang ikabubuti ng kapwa mo. Hanapin mo yon, tingnan mo. Bakit? May paalala ang Bible sa ating ganyan. Usual po sa tao is to look for the good of his or herself. Ang hanapin ay yung ikabubuti niya. Ang tingnan, ang titigan ay ang ikabubuti niya. But the Bible reminds us once again, hey, wag mo lang laging hanapin, tingnan ay ang ikabubuti mo. Tingnan mo rin ay ikabubuti ng iba. Kaya nga sabi ko sa inyo, kindness starts with our eyes. Makikita ninyo, no? Ang sabi po doon sa verse, nakita. Question. Di kinakita rin naman ng pare. Di ba? Nakita rin ng Levita. Bakit hindi sila naging mabuti doon sa taong nangangailangan? Nakita rin naman. Pare-parehas naman nakakita. Hello? If you want to learn to be a kinder person, you've got to change the way you look at the world. Kung gusto daw nating magsimulang mas maging mabuti pa, kailangan daw magbago ang pagtingin mo sa mundo. Magbago ang pananaw mo sa mundo. Bakit? Simulan natin doon sa pare. Bakit kaya sa tingin nyo hindi pinansin ng pare? Nakita na pero hindi pinakitaan ng kabutihan. Sa tingin ninyo? Ha? Mamadali? Mamadali? O ano kaya? Hindi niya kilala, hindi niya nakikita sa simbahan? Yun kaya ang Levita, bakit kaya hindi niya nilapitan? Ba't di niya tinulungan? Nakita na rin naman niya. Sabihin naman ng mga nakakarinig ngayon, ano ka po yung Levita? Yun ay naglilingkod sa temple of God in Israel. Patulong-tulong pa sa simbahan, di mo makatulong sa kapwa. Pero wag naman tayo masyado agad manghusga ng kapwa. Pag-aralan natin, bakit nga ba hindi tumulong yung Levita? Mapapansin po ninyo na itong mga Levita, sila po yung isa sa mga mahihigpit talagang sumusunod sa laws
including the laws of Moses. At isa po sa makikita nyo sa Old Testament na batas doon na si Moses ang naglatag, pag ikaw ay mga halimbawa at lingkod o Levita, huwag kang hahawak sa mga may sugat, sa madumi, sa patay. Ayun, nga naman. So, kahit pa paano, lusot yung Levita. Ba't hindi tumulong? Hindi ko sabi ho sa batas ni Moses, huwag daw hahawak sa ganyan, madumi yan. Bakit pastor yung Samaritano? Walang keme-keme. Tumulong. Ano ba Samaritano? Yan. Ang Samaritano po, sila po ay mga nakakakilala rin kay Lord. Pero, they are not Israelites. They are not Jews. At kamaramihan pa po sa kanila ay mga crossbreed. The Samaritans are, majority of them, kung di ako nagkakamali ay, they are crossbreeds. Sila ay mga half Jews, half, yung mga, remember, nung pumunta po sa Promised Land ang mga Hudyo, may mga other tribes around them at nagkaroon sila ng mga intermarriage with them. At yung mga nagaring resulta, most of them tinawag na Samaritans, the half-breeds. Okay? Kaya, kumbaga sila hindi sila pure. Kumbaga sila. Sa totoo nga lang, the Samaritans, they are the outcasts. Naalala nyo? Nung si Jesus po ay naiwan ng mga disipulo para bumili ng pagkain, naiwan siya sa may tabi ng balon, at merong lumapit sa kanyang Samaritanang babae. Sabi ni Jesus, bigyan mo akong tubig. Anong sabi ng babae? Sinabi ba ng babae, pengin mo ng piso? Sinabi ba? Hindi. Ang sinabi ng babae, bakit mo ako kinakausap? Ikay Hudyo, ako'y Samaritano. Hindi tayo pwedeng mag-usap, di dapat ako kinakausap ninyo dahil lalo ka pat, mukha kang propeta. Di ba? Bawal? Everybody say bawal? Alam niyo kung ba't minsan ng tao ay tumulong? Bawal. Kaya nga sabi ko sa inyo, we need to change the way you observe the world. We need to change the way you look at the world. Kung yung Levita, pinili niyang maging mabuti. Ano kayo, pastor, kahit bawal? Tingnan ninyo, kaya nagbababag ang mga Pariseo at si Jesus that time Sabi ng mga Pariseo, tuwing Sabat, dapat nagpapahinga. Di ba? Minsan, araw ng Sabat, si Jesus nagpapagaling. Sabi ng mga Pariseo, hoy, sabi sa batas, dapat nagpapahinga. Guru ka pa naman, nagtuturo ka, ba't nagtatrabaho ka, ba't nagpapagaling ka? Di ba dapat walang ginagawa? Ano sabi ni Jesus? Ang sabi magpahinga, hindi sinabing kalimutang magmahal. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, hindi pwedeng magpahinga ng pagmamahal. Naks. Diba? Ay, bro, kamusta? Single ka ba ngayon? Single? Bakit? Pahinga muna. Pagod. Pagod. Di pwede. Sabi ni Jesus, nagpapahinga naman ako Pero hindi sinabi dong magpahinga sa pag-ibig. At kung pag-aaralan mo, ano ba ang intention ng Diyos kung bakit He created the Sabbath? He created the Sabbath, ang sabi niya doon, 6 days you will labor, but on the 7th you will rest. Why? For you to have time to show love. Tingnan ninyo, lagi nagtatrabaho. Pagay pagod. Sa umaga, halimbawa, Mama, pwede niyo po ba akong tulungan din sa aking module? Mamaya na, ako nagmamadali, ako may pasok pa. Pagdating galing trabaho, Mama, baka mapatulungan niyo na po ako sa aking module. Patulong ko na sa iyo, ate, ako'y pagod. You see? Pagpagod, lagi nagtatrabaho, it is so hard to show love. So what's the purpose of rest? What's the purpose of 6 days you will labor, on the 7th you will rest? For us to show love. Para magkaroon ka ng opportunity to love.
Kita mo yung mga lagi nagmamadali, hirap na yung magpakita ng pag-ibig. Kagaya ko kanina, tanghali na naman ako. Ang aking anak nagtatanong, Papa, what's this? Papa, what's this? Sabi ko, later, Papa's busy. At nung biyahe na papunta rito, nalulungkot na naman ako, sabi ko yan, sasabi ko eh. Kaya I hate becoming so busy because I'm missing the opportunities to show love. Nakaka-relate ang busy? Ayos. Ouch! May sasabihin ako sa inyo. Alam ko nariyan din yun eh. Hurry is the death of kindness. Ang pagmamadali, ang hirap kakitaan ng kabutihan. Bakit kaya hindi nakita ba't kaya hindi tumulong yung pare? Alam nyo minsan, posible, nagmamadali. Ganun pagkamayuhan sa isang barangay, pag sa dami ng nagpapamisa, yung simbang gabi, sa amin ho sa Rosario, hindi ho simbang gabi, simbang hapon. Sa mga tuklungan, bakit? Sa dami hong barangay ang magpapamisa, sa amin 4 na sityo, lahat yun ay nagpapamisa. Kaya sa simbang hapon na mainit pa nga. Di yung kahuli-hulihan, yun ang simbang gabi. Yung iba'y simbang alas 3, simbang alas 4, simbang alas 5. Yung simbang alas 6 ang simbang gabi. Sa mga barangay huyong. Bakit ko yung binabanggit? Binabanggit ko yun dahil posibleng yung pare, kaya hindi nakapagpakita ng pag-ibig doon sa nangangailangan, nagmamadali. Tingnan nyo yung mga nagmamadali. Hirap na hirap magpakita ng kabutihan. Busina ng busina. Tabay! Nagmamadali! Tanghali na, maunahan ako ni pastor! Kailangan mauna ako sa media! Kailangan mauna ako, nakasit up na dapat ako! Tabay! Nagalit yung pulis pala yung nasa unahan, binubusinahan, binabaan. Ba't kayo busina ng busina? Nagmamadali nga po ako, sir, pasensya na po kayo. Pasaan ka ga? Pa-church po. Church? Ano ka ga, born again? Opo. Born again ka pa naman? Busina ka ng busina? Pasensya na, sir, pasensya na. Kung ako hindi pulis, ano kaya sasabihin mo sa akin? God bless you po. If you're going to learn to be a kinder person, you've got to slow down. Imagine nyo yung mga nagtatravel. Yung mga nagtatravel abroad. Siyempre, hindi natin magawa ngayon yun dahil na yung pandemic eh. Pastor, kahit naman walang pandemic, hindi mo sadya kami nakakapag-travel. Mag-declare kayo ng good things. Sino dito ang gusto, pagka maluwag na at okay na ang lahat, makapag-travel ka? Diba? Yung iba, ayaw ko pong mag-abroad, pastor, masyadong nationalistic, masyadong patriotic. Hindi ko po iiwan ng aking bayang. Bahala ka. Hindi naman porket mag-a-abroad, magtatrabaho na. Pwede ka naman pumunta doon, kakain ka ng hapunan sa Paris. Kina John, sa Paris. Paris. Nakabawi na ako, ha? Bukas ka lagi yan. Nokso. Diba? Hapunan ka sa Paris, France. Mag-aalmusal ka sa London. Tatanghalian ka sa Spain. Saan nagme-merienda, pastor? Doon na date. Napakahirap ng travel eh. Doon na rin ang merienda kung saan inabaw. Ganon. Kaya ay sasakay ka ng mga declare good things. Sino gusto na? Pag yung mga nagta-travel, bawa, nag-airplane ka, mabilis ang biyahe mo. Kaya lang, mabilis nga lang. Ano ibig sabihin?
Hindi ka masyadong nakapag-sightseeing. Pag mabilis ang biyahe, ay kakaunti ang nakikita mo. Naalala ko po ako nung babago ako napa-assign sa Mandaluyong. Hindi po ako masyadong magaling sa biyahe eh. Kaya ginagawa ko, bababa talaga ako doon sa malayo pa. Supposed to be malayo pa ang bababaan ko, bababa na ho ako. Maglalakad ako. Para mas lalo ko ma-appreciate yung lugar, mas malalo ko matatandaan. Kaya kahit ngayon, tanda ko pa yung mga lugar-lugar doon. Ano ibig sabihin dito? The more you go slower, the more you see. Mas di ka sa nagmamadali, mas marami kang makikita. Mas ma-appreciate mo. Ito madalas ko sinasabi sa mga kabataan eh. Yung mga nagmamadali, lalong di mo nakikita kung alin ba talaga maganda. Yung pastor, napakaganda talaga ni sister, arin ha. Huwag kang magmadali. Kasi baka nakita mo yan ngayon, pero after 2-3 years, biglang may dumating. Oh, ano kakantahin mo? Ikaw sana ang aking yakap-yakap. O, di nagkasalawahan ka na. Unfair doon sa minadali mo. So, just take it slow. Trust God's timing. Okay, moving on. Kaya yung mga nagmamadali, hindi yan kakitaan ng pag-ibig at ng kabutihan dahil hindi na nga niya mapansin eh. Paano maiwasan nagmamadali? Desisyon yan eh. Desisyon. How to be kinder? The first step to kindness is to ask God to give you spiritual radar. Ano ba yung spiritual radar, pastor? Yung ikaw ay malakas ang pakiramdam sa needs ng nasa paligid mo. Yung hindi ka insensitive. Maaring merong ipinanganak na ganun eh. Talaga namang tulong ng tulong, madaling makaunawa ng needs ng nasa paligid, kaya siya tumutulong agad siya. Meron din namang hindi ganon. At kung hindi ka ganon, parehas tayo. Kasi hindi ako ganon kasensitive. Talagang pinag-aaralan ko, tinitingnan ko, inoobserbahan ko pang mabuti. We're so easy to get distracted, to be task-focused rather than people-conscious. Kung ganon ka, parehas tayo. Kasi hindi ko talaga kaya yung ginagawa ni wife ko, ni pastora, na nag-aalam ng bata habang may ini-encourage sa messenger. Hindi ko kaya yun. Ako, pag nag-alam ako ng bata, mag-aalam lang ako ng bata. Pag nag-aaral ako, ibinibigay ko na yung bata sa asawa ko. Hindi ko talaga kaya. Task focus. Maaring kung ganun ka, parehas tayo. And it's easy to not be sensitive to what's happening around you. Kaya nga kailangan nating hingin ang biyaya ng spiritual radar. Maging conscious tayo sa needs ng iba. For us to be kinder. Sabi nga ay, if you care, you'll be aware. If you care, you'll be aware. So we need to decide to care. To care. Kahit pa anong busy mo, kahit pa anong pagmamadali mo, decide to be caring. Hindi kerengkeng, ha? Lagi ko nililinaw. Ba, kerengkeng. Ba't ang caring mo? Kerengkeng. If you care, you'll be aware. Galatians chapter 6 verse 8, the person who plants selfishness, ignoring the needs of others, ignoring God, harvests a crop of weeds, and he'll have to show for his life is weeds. Ano sabi ng verse? Yung daw taong nagtatanim ng pagiging makasarili, hindi pinapansin ng iba. At alam mo, in-equate nung verse, ang hindi pagpansin sa iba, hindi pagpansin sa Diyos. Tunay nga naman sabi ni Jesus, ang lahat ng ginagawa mong mabubuti sa mga batang ito, sa maliliit na ito, ay ginagawa mo sa akin.
ano daw mangyayari? Ay mag-aani ng damo, weeds. At sila ay wala nang ibang makikita sa buhay kundi damo. Walang pakinabang. Ibig sabihin, hindi nakakapakinabang, hindi mabibless. At ito po totoo, hindi ganong kadali lagi ang tumulong sa tao. Maaari kasing ma-overwhelm ka ng needs nila. Ano? Lalo pa, pag yung dumating ka na doon sa puntong nararamdaman mong ikaw na lang lagi ang tumutulong. One-sided lang, puro give. Kaya pinaunahan na ito ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang ginagawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo sa akin. At ang ginagawa mo, lalo na't lihim, na nakikita ng Ama, ang Ama naman ang siyang magsusukli nun sa iyo. Sino po gusto mas mabless pa? Huwag kang mapagod, huwag kang magsawang gumawa ng mabuti. Because in due time, you will reap a harvest if you will not give up. So, magsisimula yan sa mata. Sabihin mo nga, Lydia, sa katabi mo, buksan ng mata. Number 2, paano pa maging kinder? Buksan ng iyong tenga. Buksan ng iyong puso. Pastor, gaya, puro bukas ng bukas eh. Alam ko na number 3, Pastor, buksan ng iyong wallet. Pero totoo yun, ang hirap naman maging mabait kung ang wallet mo ay nakakandado. Are nga pala ang wallet ko, kumuha ka na ng kailangan mo. Ano, are? Wallet. Hindi. Bakit garne hindi nakasiper? Ano garing pansarang, are? Ayan, may combination code. Ano combination code? Bahala ka mag-isip. Basta binigay ko na sa'yo wallet mo. Ang wallet ko. Hirap naman doon. Buksan ng iyong tenga, buksan ng iyong puso. Balikan natin yung Good Samaritan story. Luke chapter 10, verse 33. Subalit isang Samaritano na naglalakbay ang lumapit sa lalaki at nang makita ito ay nahabag siya. Okay. O pastor, nasa ng tenga dyan? Nasa ng puso? Everybody say, nahabag siya. Kanina, binuksan niya ang kanyang mata. Bagay na hindi ginawa ng mga naunang nakakita sa kawawang lalaki. Ito ang sumunod niyang ginawa. Hindi lang niya nakita. Siya ay nakinig. Anong ibig sabihin ng nakinig? Pinakiramdaman niya. Nakinig siya. Tinugunan niya ang need. That's what I mean by makinig eh. Tinugunan niya yung need. Marami kasi kita na ang need. Nakita lang. Ay, kawawa naman yun. Paano nasabing kawawa? Nakita. Anong ginawa? Naawa lang. Hindi niya tinugunan ang need. Nakakaawa naman. O, anong ginawa mo? Wala. Naawa. Okay? If sensitivity to others needs to begin with your eyes, sympathy o pagsimpatya sa needs ng iba, kailangan ng tenga. Kailangan nating matuto. Alam mo ba, if you want to be kinder, hindi mo lang dapat matutunang makita ang pangangailangan ng iba o ang sitwasyon ng iba, kailangan mo ring matutong makinig. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, matutong makinig. Sabi nung katabi, lagi mo akong kinakausap kung ako'y nakikinig. Hindi sapat na makita mo lamang ang pangangailangan. Kailangan ito'y malaman mo. At malalaman mo lamang ito if you will listen. Minsan kasi talagang kailangan, pinag-aaralan ito pakikinig. Bakit? Merong iba, they believe, they thought, na yung kanilang pagpapayo is showing kindness. Ako'y nagiging mabait dyan. Hindi ako nagkukulang ng pagpapaalala dyan. Hindi ako nagkukulang ng pagsasabi dyan.
Oh, at sa pamamagitan nun, masasabi ko ako na may nagiging mabuting tao dyan. Sasabihin ako sa inyo. Sometimes, advice giving can be counterproductive to kindness. O yung imik ka ng imik, minsan hindi yung kakitaan ng kabutihan. Bakit? Minsan kasi nagiging dating ay naging. Alam niyo yung naging? Nagger? Boys, gusto niyo ba ng partner in life na nagger? Hindi naman yata naintindihan yung nagger. Hindi, ako nagiging mabait sa inyo. Pinipili kong maging mabait. Ang harsh eh, no? Ang nagger eh yung mabunganga. Ayaw! Sabi nga ng Bible, mas maigi pang tumira sa kuweba kaysa tumira sa bahay na bato ng kasama ay mabungangang asawa. Nasa Proverbs yun, hindi yung gawa-gawa ni pastor. Ano pa ang sabi sa Proverbs? Ang mabungangang asawa ay kagaya ng ambon, pumutak na ng pumatak sa katahimikan ng panahon, nakakarindi. Di ka? Yung tulo ng tubig, baliwala naman yun eh. Sa gabi. Tik! Tik! Kakarindi ako, kakayamot na. Di ba? Inihalin tulad ng Proverbs ang mabungangang asawa sa patak ng tubig, sa katahimikan. Erika. Bakit po, pastor, sa dami-dami naman ng example ng Bible sa pagnanag, bakit asawang babae? Alam ng Bible na yan tunay. Hindi yan. Kasi, peace mahal. Kasi, at joke lang yon. Kilala nyo naman ang asawa ko, hindi manager yun. Sasabihan nun si Queenie, I'm angry na. Kaya mahal na mahal ko ang asawa ko eh. Dahil ako'y madaldal. At alam mo kung bakit ako'y nilikha ni Lord na madaldal, dahil ako'y magdadadaldal. Kahirap naman ng pastor na silent type. Sige po, tayo po'y magsisimula na. Tapos ang susunod na sentence si mamaya pa, nako, pag sa tagal lalo ng turo, no? Aantok eh. Anyway, alam kasi ni Lord na ang babae ay mas verbal kaysa sa lalaki. Di ko nila lahat, pero majority. Ang lalaki, pag may naisip yan, pinag-iisipan ulit tapos gagawin. Again, di ko nila lahat, pero karamihan. Ang babae, pagpasok sa isip, lumalabas agad sa bibig, nakarekta. Ako'y maglalakad, ako'y mag-iisip. Kung baga sa ilaw ng sasakyan, pagbuhay mo ng switch, buhay ng ilaw, nakarekta. Hindi ko nila lahat, pero karamihan. Alam ng Bible yan, kaya yun ang in-example. Pero not necessary ang babae o ang asawa ay nagger. Not necessary. Hindi lagi. Minsan lang. Naalala ko yung aming inattenda na seminar kahapon. Sabi nung asawa ng nagtuturo, asawa ng pastor yung nagtuturo. Okay, may siya daw naman ang nakikinig. Siya daw ay nakikinig sa kanyang asawa. At yung asawa daw talaga niya, yung pastor, yun daw lagi nasusunod. Nung nagsalita na yung asawa, sabi nung asawa, hindi ko alam, ako pala nasusunod. Hindi nyo gets yan? Ang tumawa yung may asawa eh. Anyway, si Joseph T. Bailey. Nailagay ko yung picture. Yan. Bata pa siya dyan eh. Patay na yan ngayon. Si Joseph T. Bailey po is isa pong Christian author. Marami po yung mga Christian books na naipublish. Di ko na iisa-isahin. Pero para lang may idea kayong konti, ito pong taong ito ay in love kay Lord. At
ang kanyang wife ay in love din kay Lord. Nagkaroon po sila ng 7 anak, at 3 po doon ay naging pastors. So halata naman na in love kay Lord ang pamilyang ito. At isa po sa mga libro niya, ang title po ay The View from a Hearse. Meron po siya nabanggit doon. Ang sabi niya po, nung panahon na siya ay may pinagdadaan ng matinding pagsubok sa buhay, siya ay nalulungkot, siya ay discouraged. Merong isang Christian na lumapit sa kanya at pinayuhan siya ng pinayuhan. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, sa kabila ng kanyang discouragement, pinayuhan siya ng pinayuhan, pinayuhan siya ng pinayuhan. He talked constantly, sabi niya. He said things I knew were true. Ang mga sinasabi naman niya, alam kong totoo, tama. Pero sabi niya, but I was unmoved. Pero walang dating sa akin yung mga sinasabi niya. And I wish that he would go away. Totoo naman tama yung mga sinasabi niya, pero that time, walang dating sa akin. At ang aking request, ang wish ko, sana, iwanan na niya ako, sana umalis na siya. Naririndi. Then, another one came and sat beside me. And he didn't talk at all. Pag alis nung maraming sinabi, may dumating din naman daw, hindi nagsasalita, tinabihan lang siya. He didn't ask me any leading questions. He just sat beside me for an hour or more, listened to me when I said something, answered briefly, prayed simply, and left. I was moved. Sabi niya, yung dumating na isa, umupo lang, nakinig sa akin. Kung sumagot man sa akin, konti lang. Pinagpray ako, maikli lang. Tapos maya-maya umalis na rin. Doon ako na-move, sabi niya. I was comforted. And I hated to see him go. Samantalang yung isa, I wish he will go away. Ano ibig sabihin dito? Minsan, nakala natin, yung ating pagsasabi, pagpapaalala, ay kindness. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan ng tao ang magpapayo sa kanya. Kadalasan nga, ang tao naghahanap ng makikinig. So yung supposed to be kindness, inaakala mong kindness, baka naging. At anong sabi ni Joseph T. Bailey? Yung maraming paalala na sinasabi na may tunay, sinasabi na may tama, kasi yan din ang katuwiran ng iba eh. Wala naman ako sinabing masama, sinabi ko naman totoo, sinabi ko naman tama, oo nga, tama na. Tama naman eh, totoo naman nga eh, tama na. Karindi na eh. At ang sabi niya, sana umalis na tong taong to sa tabi ko. Hindi ako nakukomport. At yung isa naman, nakinig, you just spend time with him. Anong sabi niya? Sana wag munang umalis to sa tabi ko. You see? Sympathy involves the ears. Listening is a form of kindness. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 2, share each other's burdens and in this way, obey the law of Christ. Hindi ano? Pakinggan lang daw natin. Makibahagi daw tayo sa burden ng iba at nasusunod na daw natin ang utos ng Diyos? Talaga? Ano ba utos ng Diyos? Balikan natin. Si attorney. Paano po makakapuntang langit? Ano sabi ni Jesus? Ano ba ang utos? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong lakas at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun pala yun. Pag ika'y nakikibahagi sa burden ng ibang tao, nagagawa mo ang ipinagagawa ng Diyos. Love others as you love yourself. Question, gusto mo ba na may taong nakikinig sa iyo kapag kailangan mo ng may makikinig? Love others as you love yourself. Makinig ka rin.
Number 3, paano tayo magiging kinder? Paano tayo magiging mas mabuti pa? Maging handa sa inconvenience. Ang tao po loves convenience. Kaya nga pumatok ang mga convenience store. Wherein pagpasok mo, hindi mainit, nakapaki na nga isang tinda, one-stop store, nandun na lahat. Hindi yung katulad sa palengking, pag bibili ka isda, pupunta ka sa isdaan. Bibili ng gulay, pupunta ka sa gulayan. Nakalimutan bumili ng plastic, doon ka sa plastikan. Mga nagtitinda doon, di plastic ha, nakataon lang plastikan doon. Kaya na pumatok yung convenience store. Sobrang convenient. Siyempre, for a price. If you want to be genuinely become a kinder person, if you want to genuinely become a kinder person, yan, you must be willing to do 2 things. Kung gusto mo talaga daw maging kinder person, no, mas mabait pa, kailangan daw gumawa ka ng 2 bagay na ito. Ano yun? You must be willing to be interrupted. Kailangan willing kang ma-interrupt. Ano ba ibig sabihin interrupt? Mapigil, mapatigil, maabala. Diba? You must be willing to be interrupted. Bakit? Kindness doesn't happen on your schedule. It happens on their schedule. Pag may schedule ka, and you want to stick on that schedule, believe me, it is so hard for you to show kindness. But if you are willing to be interrupted, ayaw ko simulan mag-English, pag nasimulaan ko, dire-diretso eh. Paulit nyo sa akin, hindi ko kaya. Pero kung gusto mong maging mas mabait pa, kailangan willing kang maabala. Bakit? Kasi nga, yung pagpapakita ng kabutihan, hindi nangyayari within your schedule. It happens on their schedule. Nakita no? Kung kailan nangangailangan lalo ng panahon, tulong, atensyon, yung mga nasa paligid mo, ay doon sa panahong nagmamadali ka. At minsan nga, ang tendency mo ilampasan na, kasi nga nagmamadali ka. That's why they need kindness. Yung pagkakataon pa lamang na magbibigay ka, yung hindi ka magagalit na ikaw ay maabala, is showing kindness. Meron kasing tumulong yamot. Hello? Tumulong yamot. Bakit? Naabala. Yung mamadali. Tapos, naawa. Ako, tinuro ni pastor ay. Tinuro ni pastor. Bumaba. Ano nangyari diyan? Ala, nabalaong Di naman nakalaing malambot. Madali ako Ha? Yan. Doon, sulong. Tatulak. Naman ang mga abala ari Wala naman choice. Hindi mo makakadaan na Nakaharang Naman na. Salamat po. Wow, sige. Bala. Sakay ulit sa sakyan. Nakita nyo? Merong nagpakita na supposed to be ng kindness, pero nainis o nagalit dahil sila ay na-interrupt, naabala. Kaya, yung willingness mong ma-interrupt, kindness na. Kindness na. Dapat palang title ito, paalala sa mga abala. At that moment, you've got to drop everything and stop. You need to stop. Ibaba mo yung ginagawa mo. Show kindness. At alam niyo itong totoo. Love is often inconvenient. Ang handang magmahal ay dapat handa rin sa isang katerbang inconveniences. Kung di ka pa ready for the inconveniences of this life,
Di ka pa readyng magmahal. Kaya nga, pastor, ako hindi nag-love life. Ala, hindi naman love life lagi. Hindi man laging romantic love. Okay? Isipin nyo na lang kung halimbawa may mga excuses yung Good Samaritan. Pwede niya sabihin na, nakaw, ako may problema rin akin. Ano ko problema? May problema yung tao. Wala, may problema rin akong akin. Di ba? Pwede mo sabihin ganun eh. O kaya ay, nagmamadali ako. Alam mo ba? Tuwing ikaw ay may mga excuses para hindi magpakita ng kabutihan, back up ka lagi ng demonyo. Sasabihin sa'yo ng demonyo, ay, nagmamadali ka eh. Di kaya namang yung inaasikaso, hindi naman din yan masama. Di kaya mabuti din yan. Kaya huwag ka nang magpapaabala. He will gladly give you 1,000 excuses on why you don't have the time, the energy, the money to do what needs to be done. Sabihin, babak-apang ka ng demonyo, sisigundahan ka pa. Tama ang desisyon mong wag mo nang maging tumulong, wag magpakabuti diyan dahil ikaw ay may pangangailangan ding iyo. Lagi niyong tatandaan. Pag pakabeg, angtot, padamot, paprotect, self, hindi sa Diyos yan. Paano mo malalamang Diyos na nangungusap? Pabigay, patulong, selfless. Diyos na nangungusap dyan. Kaya sabihin mo Diyos sa katabi mo, partner, pag daw pabigay, Diyos ang nangungusap dyan. Wala pa bang ipinabibigay si Lord? Ano sabi? Ano sabi ko? Pagpakabeg, pagpasarili, pagpaself, hindi sa Diyos yan. O tanungin mo ulit yung katabi mo, partner, may ipinabibigay na ba? Ano sabi? Wala pa raw. Sabi naman nung isa doon sa tinatanong, kung wala pang ipinabibigay, kahit ito na lang ibigay mo. Okay. God intentionally puts hurting people in your path so that you will learn kindness. Mapapansin mo, lalo paglabas mo ng church mamaya, mapapansin mo, parang lahat na lamang ng taong nadadaanan ko, parang nangangailangan ng tulong. Ganon talaga si Lord. Mamaya magpe-pray ka, Lord, tulungan niyo, turuan niyo po akong maging mas mabuti pa. Hindi ka niya bibigyan ng instant power to be kind na, bigyan super power, mas mabait pa, sinika. Walang ganon. Ang gagawin ni Lord sa iyo, paglabas mo ng church na ito, mas magiging extra sensitive ka sa needs ng iba. Mas makikita mo pa, parang ito yung nangangailangan tulong. Nangangailangan din ang tulong ko to. Yung mayaman, talagang well-off ang buhay. Alam niyo mga bro, nangangailangan din ang tulong natin yan. Ha? Lalapitan na nga natin yan tayo magpapatulong eh. Hindi. Mayaman siya pero di niya kilala si Jesus. You see? Magbabago ang pananaw mo. Paliligiran ka ni Lord ng mga tao na pagpapakitaan mo ng kindness. Pag nagkaroon ka ng opportunity, the question is, how will you respond? Will you blow it up? Or will you seize the moment? Alam niyo po, the Good Samaritan seized the moment. Ginrab niya yung opportunity to help. Hindi siya nag-intay, hindi siya nag-delay, hindi siya nagdalawang isip. Once nakita niya yung need, immediately, he responded. Alam niyo, love is something you do. Love is, hindi yung sinabi mo lang eh. Love is something you do. Love is a verb. It's an action word. At hindi po sinabi ng Good Samaritan na, I'm so sorry for that person. Hindi lang ganun. Hindi niya sinabi lang yun, ginawa niya.
Okay. Alam niyo ba doon sa ibang translation ng Bible, ang sabi po doon, yung Good Samaritan daw, pagkakita doon sa na-hold up, nilapitan niya ito at siya ay yumukod. Alam niyo yung yumukod? Yung umungkot? Yan, ang umupo. Kasi syempre, paano mo naman matutulungan yung nakahiga, yung nakahandusay doon, nakatayo ka? Ano ka? Kamusta ka? As ka dandy yan? Di yuyuko ka. Ano, meron ibang version kasi ng Bible na talagang detalyado. At sabi doon, yung daw Samaritan man, or Good Samaritan, stoop down. Or in other words, siya ay yumukod. Siya ay umupo, umungkot. Ano ibig sabihin nun? Ba't ko yung sinasabi sa inyo? If you want to be kinder, kailangan willing ka to go on the level of the person na gusto mong tulungan. Kailangan mong bumaba. Minsan kasi sobrang tataas na ng tao kaya hindi na makapagpakita ng kabutihan. You need to go down onto their level para makapagpakita ka ng kindness. Ano pa? Di ba sabi dun sa story, nung nakita nung Samaritano yung lalaki, ginamot niya daw. Kinuha niya yung kanyang baon na alak at yung kanyang baon na langis at ginamot yung mga sugat. Pastor, kala ko po ba mabuting Samaritano yun, ba't may dalang alak? Nga naman, bakit nga may alak? Alam niyo po kasi sa Bible, lalo na in that time, pag sinabing wine, not necessarying gin, 4 cantos, bilog, long neck, hindi. Pag sinabi pong wine, it is a grape juice. Na as time goes by, minsan nga kasi, inaabot na nagkakaroon na ng spirit. But not necessarying laging wine. Kung yun fresh, di yun grape juice. Nagigets niya? Ano? Napipreserve nagkukusang ma-preserve as times goes by, di nagkakaroon ng alcoholic cheche. Alam niyo naman na yun Ayun. So, hindi siya drunkard. It just happened na talagang that time, yun ang mga dalahin nila, yun ang mga basic needs ng mga nasa disyerto. Remember, limited ang tubig. Ano pa? May dalang oil. Bakit? Napaka-dry po ng disyerto. Naranasan ko pong mag-work sa Qatar. At hindi naman ako masyadong na-dry doon kasi nakadab ako doon. Hindi ko magamit ang dab ngayon dito. Nagpapawis ang kilikili ko. Anyway. Yung mga katrabaho ko doon, may mga naging katrabaho po ako doon, mga African Sudanese. Nadadry ang skin nila. Alam nyo, sila yung mga amoy langis. Bakit? Pahid sila ng pahid ng langis Yun nga lang, hindi naman masyado naglililigo, tapos pahid ng langis. Di imagine nyo na. Nadadry ang balat. Kaya that time, naunawaan ko ito Talagang may dalang langis lagi ang mga travelers. May dalang langis, may dalang Pwedeng sabihin ng Samaritan na, hindi ko matutulungan niya at sugatan, wala akong first aid kit dito. Pero ang ginawa niya, aking wine juice o grape juice or nagiging wine na, isasacrifice ko para malinis ang sugat niya, antiseptic. May alcohol content. Tapos aking oil na dala, isasacrifice ko na rin, share ko na rin sa kanya. At para mas mabilis makarecover yung kanyang mga sugat, para hindi dry na dry yung paligid ng sugat. Nakita niyo? Kasi yun ang meron siya Ano ibig sabihin dito? Yung iba kasi, ayaw tumulong kasi wala naman akong may itulong. Ayaw magpakita ng kabutihan kasi paano ako magpapakita ng kabutihan? Wala naman ako kung anuman. Kapatid, laging meron kang kung anuman. Hindi yan sa kung anong meron ka ngayon. Yan kung paano mo igugustuhin itulong yan. Babalikan natin yung Samaritan. Hindi ako tutulong. Hindi man ako doktor. Pero alam mo naman maglinis ng sugat. Wala naman akong first aid kit. Pero meron ka di yan pwedeng gamitin. Diba?
Parang talagang kitang-kita mo, nangangailangan. Wala man akong pera din eh. Saan ka gagaling? Na malingke. Wala kang pera na malingke ka. Ano yan? Nagnakaw ka ng gulay? Anong ibig sabihin? Kung ano yung meron ka. Kung ano yung meron ka. Di na may pinipilit ibigay yung wala ka eh. Ano ba may ibigay mo kung wala nga sa iyo? Alam nga masabihin ko sa iyo, bigyan mo 1,000 yan kung wala kang may 1,000. Di ko nung meron ka. Minsan kasi ang tao kaya hindi makapagpakita ng kabutihan kasi laging isip ay, wala ako nung kailangan niya. Eh di kung ano yung meron ka, na sa tingin mo'y pwede sa kanya, di iyon. Hello? Siguro yun din ang isip ng pare at ng lubita. Sabi ng pare, alay, wala akong first aid kit. Bye. Sabi ng lubita, naka, wala rin akong panggamot diyan. Bye. Sabi ng Samaritano, pwede naman aring aking wine na aring panghugas dyan sa suga. Saka para hindi masyadong madry, ay di, meron akong oil din eh. Nakita nyo? Ang gustong magpakita ng kabutihan, ginagawaan ng paraan. Ano pa? Di ba sabi doon sa story, pagkatapos niya linisin ang sugat nung lalaki ay binendahan niya. Everybody say, binendahan. Sino kayong Samaritanong yun? Yung ganaman ni taga Red Cross. Yung talaga yan, nung sasakyan nun, ambulansya. Bakit ko ito sinasabi? Ano ba yung doktor? Bakit ko ito sinasabi? Wala siyang gamit. Wala siyang dalang gamit, church. Kung ano lang ang meron siya, yun lang ay tinutulong niya. The question is, saan kumuha ng benda? Damit niya. Damit niya. Di ka naman ang mga damit na mga yan, yung mga balabal na gayon. Di ka pupunitin lang yung laylay at benda na. Hello? Kita nyo yun? At ano sabi? Yung na-hold up, walang damit yun. Nahuhulaan nyo na? Walang damit yun, na-hold up nga eh. Sino ba yung nakakakita ng mga moving na hold up? Di talaga naman brief lang tiniter doon sa hinold up. Saan napunta yung mga damit noon? Sa ukay. Grabe ka, pastor. Hindi ko naman nilalahat, yung iba lang. Ano ginawa ng Samaritan? Shinare niya yung damit niya. Ano yung pastor? Yung Samaritan ng hubad? Hindi naman. Sabi ko nga sa inyo, ang suot ng mga yan, imagine niyo balabalabal. So, i-share niyo yung ibang balabal niya. Alam niyo ng mga damit doon, kahit mainit, patong-patong ang damit. Kaya amoy rambutan na ano. Oh. Being kind, being kind. Nagtuturo ng kindness, namimintas eh, ano. Sorry, Lord. Shinare niya yung damit niya. Grabe. Ano pa? Ang sabi doon, isinakay niya sa kanyang dangki at dinala sa pinakamalapit na panuluyan. Ano ibig sabihin? Kung yung tinulungan ng isinakay sa dangki, nasaan yung Samaritan? Lalakad. Naglalakad. So ano pa? Aside from, you should be willing to be interrupted. You should be willing to be inconvenient. Sabi nga maging handa ka sa inconvenience. Ano nangyari doon sa tumulong? Siya ang naglakad. Akay yung dangke, sakay doon yung tinulungan. The Good Samaritan did what he could with what he had at that particular moment. Bakit ine-expect po ng Lord na tayo ay magpakita ng kindness in every particular moment? Kahit pa anong meron ka dyan, kung anumang meron ka dyan. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 27 to 28. Never walk away from someone who deserves help. Your hand is God's hand for that person. Never tell your neighbors to wait until tomorrow if you can help them now. Nakita niyo? Pagkakalinaw ng verse na yan eh.
Kailangan pa kayo paliwanag yan. Huwag daw tayong aalis sa presensya ng isang nangangailangan ng tulong sapagkat ikaw ang extension ng kamay ng Diyos para sa Kanya. Church, nagiging kamay ba tayo ng Diyos? O nagiging kamay na tumutulong? O nagiging kamay na nangungurit o nambabatok? At ano pa sabi doon? Huwag mong sabihin sa kapwa mo na maghintay ka. Kung pwede mo namang tulungan na siya ngayon. Sige, at ako'y tutulong pagka may kakayanan na. Kaya nakita ninyo, nung nagkaroon ng mga tulungan na egayaan, ang titindi ng mga Pilipino, talaga namang kahit mga uniform nung nagnanarsing pa, ibinigay. Di katuwa nung nakakuha sa mga pinangninong sa kasal, binigay. Hindi kayo mga nakabarong, yung mga nasa. Bakit? Hindi ako nangaano dun. Yung iba kasi sinasabi, hindi naman ng mga nag-isip basta na rin nga lang. Sa isip ko, kung yun lang ang meron ikaw gay nagbigay. Never tell your neighbors to wait until tomorrow if you can help them now. Kung anong kaya. Don't wait for better conditions. Don't wait until it's more convenient. Huwag ka nang maghintay ng kung kailan convenient. Don't put off what you know you should do for someone today. Huwag ka nang delay ng delay. Ano pa? You must be willing to take risks. Alam niyo ba sa pagtulong o sa pagpapakita ng kindness, kailangan you're willing to take risks? Bakit? Balikan natin yung Good Samaritan. Kung siya'y napaisip patungkol sa risk, pwede niya sabihin, tutulungan ko gaaray, baka naman naripain. Alam niyo ba yung mga nahiga sa kalsada? Tutulungan mo, yung pala hold up to. Kaya ang ginagawa mo, yung mga paparting tsaong na yan, diga, pag may mga nakaharang sa daan, tinutulinan mo na, bahala na kayo diyan. Doon sa may sagingan. Saan ka kayo nakakarating? Sa bagay, ayaw nyo rin magdadaan doon Yung mga mahilig magbike, huwag kayo magbabike ng gabi doon sa may patsaunghan, sa may sagingan. Okay. Pwedeng sabihin ng Good Samaritan baka naman pain, baka naman yung mga nang-hold up din naririnig pa. Baka ako'y maging, parto ng kanilang hold upan session. Pero ano ginawa niya? Nag-take risk siya. Ito yung naikwento ko sa mga life group before, sabi ko ako'y nag-aalangang magbigay sa mga nagpapalimos Una, bawal, sabi ng government. Di napagtanto ko, pag yung mga nangangatok sa bintana, yun talaga hindi mo dapat i-tolerate dahil baka ma-aksidente sa karsada. Di pag wala ka sa karsada at minakita ka, di saka ka magbigay. Ang isa pa na ang iniisip ko noon, baka sindikato. Baka naman yan yung mga alaga ng mga sindikato at pinagpapalimos pa. Napagtanto ko ngayon, kasi nga, take risk di ako magbibigay. Basta't wala sila doon sa loob ng kalsada, nasa labas sila. Paano nga, pastor ko sindikato? Paano kung hindi? Paano nga, pastor ko sindikato? Paano nga kung hindi? Kung sindikato yun, di bahala sila. Sinindikato nila ako, pero valid yung good deeds ko sa langit. I did it not for them but for God. Hello? Baka dumugin ako. Yun pang isang fear ko yung pag nagbigay ka sa badyaw. Di ba? Nagbigay ka sa badyaw. Mamaya, paglingon mong ganon. Ang dami Baka dumugin ako. Yun ang isip ko Sinong alam niya? Alam niyo rin yan? Anong gagawin doon, pastor? Di magbigay ka tapos batsin na. Huwag ka. Liyo na agad. Tumuhog ka ng fishball, kumain ka ng 5. Kulbit na kulbit sa iyo. Sausaw mo sa maanghang, bigay mo. Kindness.
Hirap pala nun, ano? Nagtuturo ka, hirap gawin. Laging, papasok pa rin yung bully, eh. Kasi ganun sila, di ba? Kahit kinakain mo, pag kinalabit ka, bigay mo yung kinakain mo, babalatan din nila yan, eh. Alala ko, may nakasabay akong bumili ng sago, eh. Inut-ut na ng inut-ut, eh. Kinalabit, binigay yung sago. Ut-ut din, eh. Ut-utan sila, eh. Ay, naka. Isip ko, baka dumugin ako. O, edi, magbigay ka lang ng, lumakot ka ng pira. Oo, tas takbo. Sabi ko sa inyo, if you want to be kinder, you need to be willing to be inconvenient. Because love is inconvenient. Woohoo! Salamat sa biyaya ng Diyos. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Good Samaritan, ano kaya ang idadahilan mo? Ano kaya ang pwede mong idahilan? Ala, di ko naman kilala yan. Di ba? Ba't di mo tinulungan? Di ko naman kilala. Kailangan kilala mo lahat ng tao sa mundo. Ano kaya ang idadahilan mo? Ala, wala naman akong first aid kit. Ay, hindi ako marunong gumamot na sugat. Paano mo gagamutin na sugat mo? Di ko nga ako ginagamot, kaya pala. Ay. One big fear we don't often mention is this: getting involved in someone else's problem, pain, brokenness. Ayokong ma-involve, ayokong madamay. Ayokong madamay. Nakikita niyo yung mga nagte-trending na video na talaga namang masyadong bad yung ginagawa ng tao dun sa ano. Tapos, may mga nagko-comment, nagagalit dun sa nagbibideo. Bakit nagagalit? Sa halip na mag-video ka, sana tinulungan mo na lang. Ano sagot? Ayaw kong damay. Minsan kaya hindi tayo makapagpakita ng kindness kasi ayaw nating madamay. Self. Siyempre may nilulugar naman at wisdom din naman. Away mag-asawa. Hoy, kindness. Teka muna, mag-asawa yan eh. Hindi ako takot madamay. Hindi ka naman talaga dapat nadadamay dito. Away mag-asawa. Wisdom din naman. Pag takot ka, napakahirap magpakita ng kindness. Pero anong sabi ng Bible? 1 John chapter 4 verse 18a. There is no fear in love, but perfect love casts out all fear. It's God's love. It's God's love. Okay? Yung perfect love ay love ni God. Kaya hindi ka na matatakot magpakita ng kindness kasi God's love is in your heart. And perfect love, which is God's love, casts out all fears. Alay, hindi ka na matatakot. Bakit? Because God is with me, who can be against me? O sige, ito kanina naiisip ko habang ako naliligo eh. Paano kung yung nakaratay ay may COVID? Oh, nasa na yung mga nag-amen kanina diyang mababait na daw sila? You see, being kind or being kinder is inconvenient. But perfect love casts out fear. Meron po akong friend, actually, he's one of my partners sa aming pong business. He's a doctor. And he's always saying to us, telling to us stories of his COVID patients. At ako'y hanga sa doktor na ito kasi talagang he is more than willing to handle COVID patients, positive, severe cases. Pastor, nakakasama nyo? Tatatata mo na, Pastor. Parang ayoko maging kind muna sa'yo. Yan ang nga sinasabi natin eh. Fear. Yang takot, nag-aalis ng pagiging mabuti, mabait. Alam niyo kung bakit hinahangaan ko ang Diyos sa buhay ng taong yon, ng doktor na yon? Kasi he's more than willing to handle those cases. At syempre, hindi naman siya pabaya. Talaga naman siya talagang naka-full gear, naka-full battle gear ang kanyang term. Huwag ka mag-alala, Pards, naka-full battle gear ako lagi. Dito ka sa tabi ko. Dok, dito na ka sa likod. Dito ka sa tabi ko. Huwag ka mag-alala, naka-full battle gear lagi ako. Siya na may nag-iingat. And I'm always praying for him. Pero ang gusto kong i-point out dito, siya ay hindi takot
magpakita ng kindness. Bakit? Yung ibang kasama niya daw, doktor, pag nalaman positive, pinapasa na sa iba, pinapasa na sa kanya. You see? Kung ikaw yung good Samaritan at yung na-hold up ay may COVID, ano ang gagawin mo? At tumahimik ang taga J.A. San Jose. In conclusion, alam mo ba na laging may presyo ang pagiging mas mabuti? Hindi ka pwedeng mabuti lamang nang hindi ka gagastos. Lagi kang gagastos. Lucas chapter 10 verse 34. Nilapitan ng Samaritano ang lalaki, binuhusan ng langis at alak ang kanyang mga sugat at pagkatapos ay binendahan. Isinakay niya ang lalaki sa kanyang sariling hayop at pagkatapos ay dinala sa isang bahay panuluyan at inalagaan doon. May presyo. Ginastos sa mga panggamit, naglakad, ibinayad pa sa hotel. At ang tanong, sa lahat ng mga sacrifices at gastos na yon, ano ang mapapala ng Samaritano? Sa tingin niya. Ano ba nangyari doon sa story? Kinabukasan, binayaran niya ng 200 denaries yung may-ari at pagbalik ko, kung may kulang pa, ibabayaran ko. Natapos na yung story. Minabanggit bang napala ang Samaritano? Gastos, pastor. Gastos. Yan ang baga sinasabi ko eh. Pag ako'y nagpakabuti, ako'y magagastosan. Pero alam niyo po, nung inaral ko ito, at tinignan ko, ang mabubuti pala, pinagpapala. Alam naman natin yun eh, oo nga, pero hindi ka aware kung anong pagpapala. Isa-isahin ko sa inyo. If you are kind, God will be kind, extravagantly kind to you. Ano pa? Alam mo ba that kind is an act of worship and it pleases God? Ano pa? Kindness honors God. Napaparangalan mo ang Diyos pag ikay mabait. Kindness makes you happy. Di ba pag nakakagawa ka ng kabutihan, ang sarap sa pakiramdam? Kahit nagastusan ka, okay lang, ayos lang. Ano pa? Kindness even makes you attractive. Attracted ka ba sa mga busangot? Attractive ka ba sa mga maiinitin ng ulo, masusungit, mga snob? Di ba hindi? Pero mas gusto mong kasama at natutuwa kang sumama sa mababait, di ba? Ikaw sa pagkaka? Yan. Ano pa? Kindness makes other people want to be kind to you also. Pag ikay mabait, ang mga tao sa paligid mo, ang tuwan-tuwa ring baitan ka. Okay? And lastly, pinagpapala po ng sagad ng Diyos ang mabubuti. And I will end up with this verse. Isaiah 58:10-11. God blesses kindness. Basahin natin. 1, 2, 3, go. If you feed those who are hungry and take care of the needs of those who are troubled, then your light will shine in the darkness. The Lord will always lead you. He will satisfy your needs in dry lands. You will be like a garden that has much water, like a spring that never runs dry. Ang nagpapakita ng kabutihan, pagpapalain ng Diyos at kailan may di magkukulang. Amen. Magagawa po natin ito sa tulong pa rin ng Diyos. Kaya ang kailangan natin ay revelation ng goodness ni God. You cannot give what you do not have. How can you show kindness? How can we show goodness kung yung goodness ni God hindi revealed sa iyo? So talagang ang pinakaunang kailangan natin for us to be kinder ay yung revelation that our God is good. 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 Pwede ba tayong tumaya? Pwede ba sabihin natin, our God is good?
Pwede ba habang nakapikit ka, sabihin mo kay Lord, you are good. Sige, sabihin mo, paulit-ulitin mo, sabihin, Lord, you are good. You are good. You are good. You are good. God, you are good. Lord, you are good. You are good. You are good. You are good. Hanggang ma-reveal sa iyo how God is so good to you. You are good, God. You are good, God. Can you sing that song? You are good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Minsan pa, sabihin mo, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. minsan pa, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Mga kalalakihan, pwede ba sabihin mo ngayon, God, you're so good. we sing the goodness of the Lord. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Mga kababaihan, pwede ba sabihin mo kay Lord? Yes, you are. You are good, O Lord. God, you're so good. You're so good to me. Everybody sing, God is so good. God, you're so good. Oh, you are good, O Lord. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Let me pray for you, church. Father, thank you so much for your goodness. Thank you, Lord, kasi napakabuti niyo po sa amin. And Lord, we believe na sa biyaya niyo po, we will be able to be kinder and kinder every day po ng aming mga buhay simply because you show us and you let us experience your kindness. We cannot give what we do not have. Salamat po, Ama, kasi napakabuti niyo sa amin. At dahil doon, magkakaroon din po kami ng kakayanan na maging mas mabait, mas maging mabuti pa sa aming mga kapwa. And Lord, we pray na sa bawat kindness na aming pong ipararanas, sa bawat taong makakasalamuhan namin, walang ibang mag-glorify kundi ang pangalan mo lamang, Lord Jesus. Thank you, Lord. I declare
that you will let us abound in every good things, so that we will abound and able to do many good works. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen.